Bismillah, alhamdulillah. Ito nakakaharap. Sila. Intro ka na. Hamdala ka. Okay. Bismillah, alhamdulillah. Kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, alhamdulillah, papuri at pasasalamat tanging naman kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa kanya rin tayo humihingi ng tulong at sa kanya rin tayo humihingi ng gabay. So, alhamdulillah, so ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, malapit na ang Eidul Fitri. So, marami tayong kailangan malalaman kung anong ang ginagawa sa Eidul Fitri. So, anong pinagkaiba po ng celebration sa Eidul Fitri? Siyempre, may celebration din sa ibang religion. May mga celebration din sila. So, anong pinagkaiba sa ang celebration natin na ito darating na Eidul Fitri at celebration nila po? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Unang-una, dapat malaman natin o malaman ni Yusuf ano yung tinutukoy na Eid Yusuf. Diba? At malaman din dapat ni James yan. So, kapag sinabi natin na Eid, syempre, naiintindihan ni Jabal na kapag Eid, baka magkaraoke si Jabal yan sa Abella Court. O kaya magwalwal siya, di ba? So, para maintindihan, dapat maintindihan muna natin anong ibig sabihin ng Eid. Anong ibig sabihin ng celebration natin sa Islam. Tama. Kasi yun yung ustad na, baka kasi yung pagkakaintindi ng iba, kapag celebration, ay ibig sabihin nun, pati haram kakainin. Pati haram iinumin. Pati haram gagawin. Kasi sabi niya celebration. So, ang konsepto ng gantong pag-iisip ay konsepto ng mga hindi Muslim. Kasi sa kanila wala naman silang haram eh. Di ba mababa? Halal sa kanila. Pansin mo nga kapag celebration sa kanila, ultimo sa relihiyon nila, inom sa haram, kain sa haram, gawain sa haram. Tama? Kasi ngayon, faja al-Islam. Dumating yung Islam at nangyari ay itinama yung ating gawain, paniniwala at pananampalataya. Umuultimo nga yung pag-CR ni Pasang eh. Tinuro ng Islam. Pati kakain si Yusuf, tinuruan siya ng Islam paano kumain. Paano pa kayong selebrasyon sa Islam? So masling hindi pabayaan to ng Allahu Ta'ala. Kaya nga napakaganda ng reliyon ng Islam at kompleto. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sa araw na ito, aking kinumpleto sa inyo ang inyong relihiyon. So, kumpleto sa paniniwala, kumpleto sa salita, kumpleto sa gawa, at kumpleto sa selebrasyon. Ibig sabihin, kompleto na lahat yun. Kumpleto lahat. Walang pagkukulang. Ganun yung kagandaan ng reliyon na binigay sa atin ng Allah Ta'ala. So, kabilang dito nga, yung selebrasyon na binigay sa atin ng reliyon ng Islam. At yung selebrasyon na yun, lahat yun ay may kahulugan. Hindi lang basta-basta mag-celebrate yung isang tao nang wala siyang essence. O yung walang significant, walang binibigay na aral. Kung hindi yung celebration na binigay sa atin ng Islam, lahat yung may aral. Di ba? Kaya nga dito, sa Eid al-Fitr, dahil siyempre, ngayon, tapos na yung Ramadan, mamaya, moonsighting tayo. Patapos ng Ramadan, kailangan malaman natin kung anong gagawin natin sa Eid na ito. Tama, yun ang pinakamahalaga, kung ano yung mga gagawin natin. So ngayon, ang ibig sabihin ng Eid, unang kahulugan ng Eid, ay ang ibig sabihin niya sa Arabic, ang synonyms niya, o yung kasing kahulugan niya, ar-rujuk, yung pagbabalik. O kaya ay yung aud, yung inuulit, yun ang ibig sabihin ng Eid. So kaya tinawag siyang pagbabalik o inuulit, kasi bakit? Kasi yaudu min al-ijtima'il am ala wajhi mu'tad, kasi inuulit siya taon-taon. Yun ang ibig sabihin ng Eid talaga. Ibig sabihin pag-uulit. Kaya tinawag siyang na Eid kasi nga inuulit to taon-taon. Yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, pwede sabihin natin na tawagin natin, kaya nga yung Jum'ah, tinatawag din minsan na Eid eh. Eid Jum'ah. Kasi bakit? Inuulit yung araw ng Jum'ah every week. Pero ang celebration natin, siyempre sa Sharia, yung Eid al-Fitr pati ang Eid al-Adha. Yun ang ibig sabihin muna ng Eid na para maintindihan natin. Yun ang kahulugan ng Eid na tinutukoy sa lugatan, sa synonyms niya, pati sa technical definition ng Shari. Ibig sabihin yung pag-uulit ang selebrasyon ng Muslim sa Eid al-Fitr pati sa Eid al-Adha. Yun.
Mashallah. So, sa halimbawa, ako, halimbawa sa buwan ng Ramadan, nakapag-Ramadan ako, nakapag-fasting ako ng wala akong absent, fasting ako sa buong nakaroon ng Ramadan at saka may tarawih pa ako. At saka nakapag-Qiyamul Layl pa ako, mashallah. Kompleto. So, pagdating ng Eid, na hindi ako nakakapagsara ng Eid. So, may ano doon sa magkakasala pa po ako or palitan ko yung sala na Eid na yun. Halimbawa, magsala na lang ako ng Eid. So kapag, halimbawa, hindi nagising si Yusuf, di ba? Kasi natulog siya, nasanay siya magpuyat noong 10 araw ng Ramadan. Tapos ngayon, nakaplansya na yung damit niya, nandun na yung medyas niya, pati nandun na yung gamis niya, kumpleto na, katabi pa niya matulog, nakayakap sa may sapatos niya. Problema, hindi siya nagising, hindi siya nakapagsala ng Eid. So parang, yung ba yung magsasala ba ulit si Yusuf kapag di siya nakapagsala ng Eid? Yun ang tanong sa... So, ang unang-una, dapat malaman natin ano yung hukom, ano yung batas ng pagsala ng Eid. Anong hukom ng pagsala ng Eid? Yung sala ng Eid, ito ay sunnah. Ito ay sunnah. Dahil ito ay sunnah, hindi naman siya obligado, hindi siya obligado, kahalin tulad ng 5 waktu, na kapag naiwan mo, hindi mo sadya yung waktu ng duhur, kailangan magsala ka, pasang. Ganun yun eh. Kapag hindi ka napagsala ng duhur, kailangan magsala ka ng duhur. Kasi ito ay wajib. Kasi obligado. Obligado. Pero yung sunnah, kapag naiwan mo, wala ka naman kasalanan. Wala ka naman kasalanan. So ngayon, kung naiwan mo yung sala ng Eid, ay wala ka naman kasalanan kahit hindi mo na isalahin siya. Kahit hindi mo na salahin. So yun ang ano niya. So ibig sabihin, kapag naiwan mo siya at nagising ka, wala ka naman kasalanan kahit hindi mo na ipagsala yung sala ng Eid. Kasi sunnah yung pagsala ng salatul Eid. Mashallah. So sa halimbawa, ano naman yung mga sinasagawa dito sa araw ng Eid at saka ano yung adab? Ano yung adab natin halimbawa before ang Eid? So kailangan natin malalaman ano yung adab doon at saka anong gagawin natin sa loob ng Eid. So, dahil yung Eid, syempre ito, mahalagang celebration to sa lahat sa mga Muslim, di ba? Baka yung mga group 1, nag-Eid na sila kanina, pati kahapon, ibang group tayo, di ba? Yung mga taga Mindanao, yung ibang group 1 doon, nag-celebrate na sila ala kulihal, sa atin, ang basihan palagi natin, kahalin tulad ng inuulit natin, yung buwan. Doon tayo dahil mamaya mag-moon sighting tayo, no? Ito ay nakaka-excited sa atin to bilang tayong mga Muslim. At the same time, nalulungkot din tayo. Tama. Excited tayo na kung saan na kompleto natin yung buwan ng Ramadan at tayo ay makakain na ulit. Babalik na yung regular na oras natin kung paano tayo matulog, paano tayo kumain. Tama? Paano tayo gumawa ng mga bagay na hinalal ni Allah. Pero at the same time, nalulungkot din tayo, Ustad. Kasi, syempre, ang aral ng Ramadan, yung tinuro sa atin ng Ramadan, ay para baguhin yung ating sarili. Parang tinuro sa atin ng Ramadan na sa ating pag-iisip na yung maging mindset natin ay ibada lang araw-araw. Gigising ka ng gabi, ay para mag-ibada. Matutulog ka ng umaga, mag-iibada ka. Alam mo, maghahanda ka para mag-ibada. Sa hapon, buong araw, ibada ka kasi fasting ka. Ngayon papasok yung Maghrib, mag-ibada ka, mag-iftar ka. Ngayon papasok yung Isha, puro ibada. Dahil doon nalulungkot tayo kasi bakit? Magagawa ba natin to kundi sa buwan na ng Ramadan? Di ba? Hindi natin magagawa to kundi sa buwan na Ramadan. Yun ang kinalulungkot natin sa ating sarili pati sa ating mga kapwa Muslim. Yun ang kinalulungkot natin. So ngayon, balikan natin na ano ba yung mga dapat gawin natin sa araw ng Eid. Dahil masaya nga tayo, natapos natin yung buwan ng Ramadan, parang ito, graduation to Kung baga lahat ng sakripisyo mo na nag-aral ka, bibigyan ka na ngayon ng parangal. Di ba? Kaya, isang buwan. At yun ang tinutukoy sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lis-saim farhatan. Di ba? Sa isang nag-aayuno, meron siyang 2 kaligayahan. Unang-una, inda fitrihi, sa kanyang pag-iftar, at pwede rin sa kanyang tinutukoy din sa pag-iftar niya, at nagiging masaya rin yung tao sa kanyang pag-iftar kapag Idil Fitr na. Kasi alam niya sa niya natapos yung ibadah na ipinag-utos sa kanya ni Allah Ta'ala. At ikalawa, ay ikalawang karangalan na bibigay sa kanya ng Allah Ta'ala inda liqa'i Rabbi.
sa kabilang buhay ay magkikita sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba malaking karangalan sa isang mananampalataya na gumawa siya ng ibada na ganito? Di ba? So ngayon, ano ba yung mga sunan at yung mga adab? Yung mga adab. Pag sinabi natin yung mga adab, ano yung normal na ginagawa natin na sa tamang pamamaraan ng Islam? Siyempre, excited nga si Yusuf, pati si Jabal. Magigising sila ng umaga. Kailangan maghanda sila. Ipa-plancha. Mamayang isya, ipa-plancha nila yung damit nila. Yung sapatos na Nike nila, yakap-yakap yan nila. Di ba? So, ganoon yan, di ba? Tapos, mamaya mamasyala, pupunta ng Quiapo yan para mamili ng mga gamis, di ba? Nakita mo, nakapang-Arabo, kulang na lang camel, di ba? Punta sila sa, prayer area. So, yun. Unang-unang, kabilang dito sa sunan ng Eid. Ano yun? Yung al-iktisal qabla al-khuruj ila salah. Kabilang sa sunna yan. Yung maligo dapat tayo, kabilang sa sunna, yung maligo ka, syempre. Kasi araw ng Eid yun eh. Di ba? Kung si Jaman nga, naliligo yan, kung makikipag-date yan sa asawa niya, di ba? Lalabas siya ng asawa niya, kasama pamilya niya. Syempre, gusto niya mabango siya. Hindi mas karapat dapat malinis ka at mabango ka at bagong ligo ka kapag haharap ka sa Allah Ta'ala. Despite na ito ay sunna. Di ba? Kahit alam natin ang sunna, pero kapag prepared ka, mashallah, napakaganda. Kaya nga binanggit yun sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Muwatta ni Imam Malik, sa hadith ni Abdullah ibn Amr, kana yattasilu yawm al-fitr qabla an ya'dwa ila al-musalla. Sabi niya, anna Abdullah ibn Amr, si Abdullah ibn Amr daw ay yattasil yawm al-fitr, siya daw ay naliligo sa araw ng Eid al-Fitr bago siya pupunta sa pagsasalahan doon sa lugar na yon. So kabilang yun sa sunnah. At yadhakara Imam An-Nawawi, binanggit din Imam An-Nawawi rahimahullah, sabi niya, sa ittafaqal ulama ala istihbab al-iqtisal li salatil Eid. Nagkaroon daw ng ittifaq, ibig ng ijma' yung mga ulama sa pagiging sunna ng pagligo ng araw ng Eid. So ito ay kahalintulad ng araw ng Jum'ah, di ba? Bago tayo pumunta sa araw ng Jum'ah, lahat tayo naliligo. Kasi alam natin ito ay pag-iipon-ipon at ito ay paalala sa atin. Pinapaalala ng tayo yan. So, yan ay kabilang sa sunnah. Ikalawa, Ustad, siguro, banggitin na natin ba lahat to? So, sige. Para mas malinaw. Para at least makita natin yung isa-isa. No? Ikalawa, al-aql qabla al-khuruj. Ito yung dapat yung isang tao makakain siya bago siya pumunta sa lugar ng pagsasalahan ng Eid. Ito ay sa wa'da salatil khuruj fi fitr. Ito Ustad, yung before tayo pumunta doon magsasagawa ng Salatul Eid. Ito kabilang sa mga sunna ba tayo ay kakain muna sa bahay. Ang kabilang sa sunna talaga yun, kakain ka muna bago ka pumunta ng kapag Salatul Eid. Pero kapag Eid al-Adha, Ustad, ay mas sunna na kakain ka pagkatapos ng salat. Ito naman, bago salat, ay mas maganda kumain ka muna. Kabilang yan, kasi bakit? Binanggit ni Anas ibn Malik radhiyallahu anhu sa hadith ni Imam Bukhari, sabi niya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'du yawm al-fitr hatta ya'kula tamaratin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay hindi siya pumupunta sa Eid al-Fitr, ibig sabihin pupunta sa lugar ng pagsalahan, maliban lamang ya'kula tamaratin. Kumakain muna siya ng tamar, ng dates, ng hulma. Kumakain muna siya. Wa ya'kuluhunna witran. At kumakain siya ng witran. Witran, ito yung 1, 3, 5, 7, 9 na bilang. So yun ang kabilang sa sunna na kumain muna si Jabal bago pumunta doon sa pagsalahan ng Eid. Pwede na yun siguro kung may zesto si Jabal, mayroon siyang dates. Kaya kabilang sa sa admin dito, kabilang sa magandang request ng ating admin dito ay mag-distribute sila ng dates doon sa ating prayer area bago mag-umpisa yung sala ng Eid. Kasi nga bilang pagsunod sa sunna, binubuhay natin yung sunna doon. Baka kasi nalimutan ng tao. Baka kasi, ang pag-akala ni Sammy, fasting pa rin siya. Kasi isang buwan yun eh. Nasanay siya. Nasanay siya doon sa fasting. Diba? So, yun ang ikalawa. At summa,
Ang kabilang din dito sa sunna dito, ano yun? Yung at-takbir, yung malaki. Yung pagtakbir. Yung pagtakbir sa araw ng Eid. Yung pagtakbir sa araw ng Eid. Ay kabilang yan kaysa sinabi ng Allah Ta'ala, magkatapos yung banggitin na kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina, tas hanggang sa dulo ng ayat. Tapos sabi ng Allah Ta'ala, walitukmilul iddah, at kompletohin ninyo yung bilang. Kompletohin ninyo yung bilang ng buwan ng Ramadan, kung 29 o 30 ano man, basta nakita niyo yung buwan. Walitukabbirullah, at dakilain ninyo si Allah Ta'ala ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dahil sa aya na ito, kabilang sa sunnah ng araw ng Eid talaga na hindi natin pwedeng kalimutan, ano yun? Yung pagtakbir. Yung pagtakbir. Kaya, yung pagtatakbir na ito, magtatakbir tayo kahit saan lugar or doon lang mismo sa ating pinagsasala. Ang pagtakbir talaga ay kahit saan lugar. Mas mainam na pagpasok ng araw ng Eid, halimbawa na moon sighting tayo mamaya, tapos na kita na yung buwan, ay mula umpisa noon ay sunna na ibuhayin natin yung pagtakbir. Kahit sa mga daanan ay buhayin natin yung takbir. Halimbawa, Ustad, moon sighting tayo mamaya, kinabukasan, nag-declare na ito ay mag-iid na tayo bukas. So, ito sa Maghrib pa lang, mag-start na tayo magtakbir. Mag-start kapag na-witness natin yung buwan sa Maghrib na yun, pwede na tayo magtakbir at sunna yun. Kaya nga binanggit sa ni Imam Ibn Shaybah, nang galing kay Imam Az-Zuhri, rahimahullah, sabi niya, qala, kana an-nas yukabbiruna fil Eid. Kana an-nas yukabbiruna fil hina yakhrujuna min manazilihim. Yung mga tao daw, nagtatakbir sila sa araw ng Eid, na kapag sila ay lalabas sa kanilang bahay, hatta ya'tu al-musalla, hanggang sa makarating sila doon sa lugar ng pagsasalahan nila. Wa hatta yakhruj al-imam, hanggang sa yung imam daw matapos yung khutbah, aalis na siya. Idha kharaja al-imam, sakatu. Kapag tapos na yung imam, nagkhutbah, lahat na lalabas na, doon na nag-start na doon na mag-stop yung kanilang pagtakbir. At kapag nagtakbir yung imam, doon din sila mag-takbir. So, ibig sabihin doon sa araw ng Eid na yun, mag-takbir sila. Mayroon naman na mga scholar, mga ulama na nagsabi ng yung oras ng takbir hanggang sa hanggang sa Salatul Asr. Hanggang sa Salatul. Kasi bakit? Pagpasok ng Maghrib kasi, second day na yun eh. Di ba? Ngayon, hanggang Asr lang yung araw ng Eid na yun. Yung pagtakbir. May nagsasabi naman na kung saan hanggang matapos lang yung imam sa pagkhutbah, hanggang doon lang yung takbir. Ganon yung may mga mga scholar na mga nagsasabi. So sa yung pagtatakbir naman po, ito yung kailangan po tayo sabay-sabay tayo magtakbir, halimbawa sa pagsasala doon sa lugar na pinagsasalahan natin. Ano po ba yung doon yung mas mainam or sunna na magtatakbir tayo mag-iisa lang or sabay-sabay. Sabay-sabay, jamaah. Ang takbir talaga, ito ay individual. Ibig sabihin niya ay isa-isa talaga. Kanyang-kanyang takbir tayo. So, kung nagkataon man siguro na nagtakbir yung tao ng sabay-sabay, siguro unintentionally. Hindi nila siguro sadya yun. Kasi syempre, nasa isang lugar sila, nagtatakbir, so narinig natin na sabay-sabay. Pero, ang sunan ng takbir talaga, individual, kanyang-kanya. Magtatakbir ako, magtatakbir ka, magtatakbir si Jaban, magtatakbir si Yusuf, magtatakbir kahit sino, kanyang-kanyang takbir sa daanan. So, yun ang mainam at yun talaga yung tamang pamamaraan. Kung nagkataon man ng sabay-sabay sila nagtakbir, wag lang nilang paniwalaan na kabilang sa sunna yung sabay-sabay. Wag lang nilang paniwalaan. Siguro, magtatakbir sila ng sabay-sabay bilang siguro dahil masaya sila at pinupuri na si Allah Ta'ala sa pagkakataon na yun, pero hindi sila pwede magkaroon ng intention na okay, sabay-sabay tayo kasi ito yung sunna. Hindi gawin. Kasi bakit? Baka akala ng tao, baka maging akala o akalanin ng tao na required ang pagtakbir dapat sabay-sabay. So, ganun yung sa kabilang sa pamamaraan ng takbir yun. So, mashallah. So, sa tanong, sunna po ba? Halimbawa, magsasala tayo ng Eid. Ito ay sunna, kabilang sa mga sunna, pag nagsasala tayo ng Eid sa labas, sa open area. Open area. So, halimbawa, pumunta ko doon upang magsasala ng Eid. Before mag-khutbah yung ustad doon,
Ito po ba ay sunna din po ba ay magsasala ako ng 2 rakaat o wala na po? Bago magsala ng Eid. Bago magsala ng Eid. Regarding dyan, may mga ibang kapatid natin na ang ginagawa nila, minsan napansin ko rin na pag dumarating sila sa lugar na doon tayo magsala ng Eid, nagsasala sila ng 2 rakaat. Yun ang Ay, walang sala ang Eid bago walang sunna na sala bago magsala ng Eid. At wala rin sala pagkatapos ng Eid. Wala yun. Walang dalil na ganun. Walang dalil na ganun? Walang dalil na ganun. Kasi ang normal na sunna sa atin, kapag bago magwajib at pagkatapos ng wajib, kahalin tulad ng sala ng duhur, meron tayong sunna dyan at 4 na rakaat, 2. Pagkatapos ng duhur, 2 rin. So, sasalahan mo dito ay sunna. So, hindi ko alam para saan yung 2 rakaat na gagawin nila. Hindi naman yung tahiyatul masjid kasi wala naman sila sa masjid. Di ba? Wala rin naman ang sasalan nila, hindi naman yung para sa wajib kasi hindi naman wajib yung pagsala ng Eid. So, ayun, alala. So, ito ay hindi kabilang sa pamamaraan ng sunnah ni Propeta Muhammad SAW ay dapat iwasan yung mga ganyan. Kasi may mga darating sila sa, halimbawa, dyan tayo sa Andes Complex, may darating, mag-sunna 2 rakaat. Hindi ko alam anong sunna ang ginagawa nila. Hindi naman tayo sa masjid. Totoo, tama. Kasi kapag dumating ang tao, dapat darating sila, upo na agad sila. Upo na agad sila. Hindi iwasan din. Baka siguro, napag-akala nila parang araw ng Jum'ah. Kasi baka siguro na kapag darating isang tao dito, imam, nag-khutbah, magsala siya ng 2 rakaat. Parang kinasanayan nila. So, yung kasanayan na yun ay dapat iwasan kasi hindi naman yun. Ang Jum'ah, wajib yan. Obligado. Ang sala ng Eid, sunna to. So, wala naman yung tumutukoy na dalil na magsala ka 2 rakaat bago mag-Eid at 2 rakaat pagkatapos ng Eid. So, yun ay kabilang sa dapat maging aware tayong mga kapatid natin sa mga Muslim patungkol sa ganyan mga patakaran. So, mashallah, Ustad. So, malinaw sa atin yung mga yung mga gawain natin sa kung kabilang ba sa sunna ito ay kung kabilang ito sa sunna, tayo ay mag-i-eat. So, sir. Next, yung kabilang sa kabilang pa sa wait lang adab, yung pagpapaganda ay pagbati. Ustad, kabilang ba sa sunna yung babatiin mo yung kapatid mo at anong sasabihin mo? Kabilang ba sa sunna yung binabati mo yung kapatid mo sa Islam patungkol sa Eid at anong sinasabi mo? May sasabihin ba? Ganon. Tapos, ayan, ikalawa, ayun, sunna ba na magsuot tayo ng mga bagong damit, ng mga kagamitan, mga bagong gamis, taub, sunna ba yun? So, kaya Mga bagong kasuotan. Bagong kasuotan, ano pa ba? Tapos yung Ustad, may naririnig ako na yung pag ikaw daw ay darating sa lugar ng pagsalahan ay dapat pag uwi mo ibang daanan yung dadaanan mo. Okay na? So sir, may karagdagang tanong. Ito, kabilang po ba sa sunna ang binabati mo ang kapatid mo patungkol sa Eid? At ano ang mas mainam or sunna ang sasabihin natin sa ating kapatid pag sa araw ng Eid?
Patungkol sa pagbati, halimbawa, tapos na tayo magsala ng Eid, tapos gusto mo na, kaya nakita na witness na yung buwan kasi ito nag-uumpisa na, itong gabi na to ay Eid na, umpisa na pagpasok ng araw ng gabi ng Shawwal, di ba? So, kabilang sa Sunnah, yung binabati natin yung kapatid natin sa Islam. Binabati natin na, halimbawa, kabilang sa mga alfaz, yung mga verbal na sinasabi natin na, Takabbalallahu minna wa minkum, Eidul Mubarak, yung mga ganun mga salita. Kabilang yun sa magandang pagbati sa kapatid natin mga Muslim na takabbalallahu minna wa minkum, ang ibig sabihin na naway tanggapin ni Allah Ta'ala sa atin at sa inyo ang ginawang kabutihan natin, yung ginawa nating ibada ng buwan ng Ramadan. So yan, kabilang yan. So binanggit din yan kay Jubair ibn Nufay qala, sabi niya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha iltaqaw yawmal Eid, kapag daw nagkikita sila ng mga sahaba, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Eid, yaqulu ba'dhum, sinasabi ng bawat isa sa kanila, ano yun? Tuqabbila minna wa minki. Ay, kumbaga, naway tanggapin sa akin at sa inyo. At tinutukoy din, naway tanggapin ni Allah Ta'ala ang ating sakripisyo, ang ating ibada na ginawa. At ito ay binanggit ni Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. At dugtungan ko lang, doon sa binanggit natin kanina na pagtakbir, kabilang sa katangian, paano yung pamamaraan ng takbir. Diba? Siyempre, tayo ay nagkatakbir tayo sa araw ng Eid, diba? Sa amin, nagkatakbir tayo, Jabs. So, paano ba yung pagtakbir? So, kabilang sa binanggit ni Ibn Abi Shaybah, sa riwaya ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu kana yukabbir, na siya ay nagkatakbir sa ayam tashrik sa Eid al-Adha. Sabi niya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Iyan ay kabilang sa takbir ni Abdullah bin Mas'ud sa araw ng Eid al-Adha, pero ito rin ay binabanggit sa Eid al-Fitr. So, yun lang din yun. At kabilang din sa lafaz kay Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ano yun na Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. So, kabilang yun sa ikalawang pamamaraan ng takbir. So, meron naman din na ibang pamamaraan ng takbir na sinasabi na Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. So, kabilang yun sa pamamaraan din ng takbir. So, kung ano yung takbir na binabanggit natin ay sa Eid, ay may mga pamamaraan din ng pagtakbir yan. So, yun ay dinugtungan ko lang regarding sa pagtakbir kanina sa araw ng Eid. So, mashallah. So, sa nabanggit mo yung Ustad na pamamaraan ng pagtakbir, ito kahit saan pwede tayo kukuha doon sa pagkatakbir. Yun. Kung saan man sundin natin ay magiging pinapahintulot yun, inshallah. Inshallah. So, sa kabilang din po ba sa mga sunna, yung bumili tayo ng bagong gamis, or sapatos, bagong damit, sapatos, o ano man na yung binili ni Yusuf. Bagong gupit si Yusuf. Bagong gupit si Yusuf. Bagong brace. Diba? Yung mga ganyan. At least makita na may bakal yung ngipin. Para pag ngumiti, guwapo, di ba? Kasi syempre, nagpapagwapo ka, di ba? Pero tanong mo muna, bakit ka nagpapagwapo? Di ba? So, yun dapat malaman natin, di ba? So anyway, regarding sa tajammul, yung pagpapagwapo, pagsuot ng magandang gamit, kabilang ito sa in-encourage ng Islam, lalo na sa araw ng celebration natin sa araw ng Eid. Lalong-lalo na sa araw ng Eid. Kasi bakit? Sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, qala akhadha Umar jubbah. Kumuha raw si Abdullah ibn Umar ng jubbah. Tapos dito ay nabinibenta sa palengke. Paakadaha, kinuha niya, tapos dinala niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ya Rasulullah, bumili ka ng ganito. Sabi niya, at maganda magsuot tayo ng magandang pagsuot. Tapos si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay tinanggi niya yon. Yung jubba na yon na kasi galing sa silk, sa harir, yung silk. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama hadhihi libasun man la khalaqala. Itong pagsuot ng silk na yan ay yan yung mga nagsuot ng ganyan, pagdating sa kabilang buhay ay hindi sila makasuot ng ganyan. Ang pinakapunto dito ay pinapahintulot sa atin, sa hadith dito, pinapahintulot sa atin yung pagsuot ng magagandang damit
pero hindi sa mga damit o sa mga gamit na kung saan na ipinagbawal sa atin. So kabilang yan sa in-encourage sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nag-incur lang siya sa may jubba na yon kasi meron daw silk yun. So, pero maliban doon ay pinapahintulot talaga. Siyempre, sa araw ng Eid, dapat kompleto yung medyas mo, yung Nike mo. Tapos yung may nakita nga ako ng meme sa Facebook, di ba? Yung bata na natutulog siya, inaantay yung Eid. Tapos katabi niya yung buong damit niya na bago. Sapatos niya. Makasapatos pa niya, nandun pa sa kama. Siguro, Diba? pag nakabili, malapit din yung si Yusuf, ganyan din yun. Ganyan yung si Yusuf. Baka nga yung brace niya, nandun pa katabi, tinanggal niya muna sa ngipin, nilagay sa tabi ng kama niya, di ba? So, ganun. So, ayun, kabilang sa sunna talaga na magsuot tayo ng magandang suot. Pero bilang paalala rin sa atin, nabanggit sa kwento ni Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah. Si Umar Abdul Aziz kabila sa pinaka-famous ng khalifa ng Umayyah. At sa araw ng Eid, ito ay bilang aral lang. Hindi naman sinasabi niya na iniiwasan natin magsuot ng magandang damit. Bilang aral lang. Nung dumating sa kanya yung anak niya, kasi yung anak niya ay halos wala na mabili ng damit sa araw ng Eid. Subhanallah. At lahat ng mga tao nag-celebrate. Kasi si Umar Abdul Aziz kabila sa pinaka-famous ng khalifa dahil sa kanyang pagiging adil. Pagiging just at fair niya. Nung dumating yung mga tao na meron silang mga suot na mga bagong damit at yung anak niya wala. At nalungkot din siya. At dito nasabi nga niya yung famous na sayings niya. Sabi niya na laysa al-'id liman labisa al-jadid walakin al-'id liman khafa yawm al-wa'id. Hindi raw ang Eid ang magsuot ka ng magandang damit. Allah. Kung hindi ang Eid, liman khafa yawmal wa'id, ang pagkatakot mo sa araw na ikaw ay babalik kay Allah Ta'ala. Ang pinupunto dito ni Omar, ang paghanda mo sa araw ng Eid dahil yun sa ibada ng sakripisyo mo ng Ramadan. So, dapat nagbuo ngayon ng pagkatakot mo kay Allah Ta'ala yung dahilan ng pag-celebrate mo. Hindi lang dahil sa kasuotan na sinuot mo. Although kabilang sa sunnah na syempre tayo ay magsuot ng magandang damit, pero mas hindi dapat natin kalimutan yung magandang kasuotan sa ating puso. Sabi ng Allah Ta'ala, walibasut taqwa dhalika khair. At magsuot ka ng pagkatakot na kay Allah Ta'ala ng takwa sa iyong puso, yun ay mas mainam pa rin. So, pero hindi natin itinatanggi. Dahil kabilang naman talaga sa sunnah, huwag lang kalimutan na i-priority ng puso, ng isang taong kanyang puso, sa araw ng Eid ang pagkatakot pa rin kay Allah Ta'ala. Ito pa rin yung nangungunang sa pagkatakot kay Allah Subhanahu. Yun pa rin talaga. At kabilang din sa nais natin idagdag, dapat natin maiwasan din sa araw ng Eid. Siyempre, dapat maiwasan. Qad ja'a an Sufyan al-Thawri, binanggit ni Sufyan al-Thawri, na, hindi ako nagkamali si Sufyan ibn Uyayna, na nung tinanong siya ng isang tao, ano ang unang-unang adab? Dahil patungkol sa adab ang sinashare natin sa tao, ano yung unang-unang adab o gawain na dapat gawin natin sa araw ng Eid? Yun, masya Diba? yun ang ano lang. Siyempre, unang-unang naisip dito ni Ustad Ma'mur, ang gagawin niya sa araw ng Eid, kailangan magsuot siya ng magandang damit, bagong damit. Bagong haramain. Oo, bagong haramain, di ba? So, pero ang sinabi dito sa Sufyan al-Thawri, ang ganda ng aral na binigay niya sa atin. Unang-unang gagawin natin sa araw ng Eid, an naghuddu absarana. Ibaba natin ang ating paningin sa mga haram. Huwag kang titingin, diyaman, sa mga bagay na ipinagbawal sa'yo. Hindi dahil sa araw ng Eid kasi may mga babaeng darating, titingin ka. Ang unang-unang gagawin mo, ay ibaba mo yung paningin, lower your gaze, sabi nga nila. Allah. Yan ang unang-unang dapat malaman ng isang tao. At sa kababaihan naman, ay mas maganda iwasan nila yung paggamit ng pabango. Mas maganda iwasan. Mas magandang iwasan. Kasi bakit? At dapat talagang iwasan nila. Kasi para, dadaan sila sa mga kalalakihan. Ang bango naman nito. Fresh na fresh pa. So, yung nakaka-fit na. Nakaka-fit na. So, imbis na pupunta sila sa musalla para magsala, nandun yung pagkatakot ni Allah Ta'ala, baka nagdadala sila ng fitna. Yun, iwasan din nila yung pagsuot ng mga kasuotan na kung saan masakit sa mata, Ustad. Nang para bang yung suot nila, parang lollipop. Ang kukulay, parang Christmas light eh. Di ba? So pag dumaan pa lang, akala mo, parang lollipop na iba't ibang kulay ang suot niya. Iba yung sa paa, iba yung sa damit, iba yung sa ulo.
kulay pink, red, orange. So, hindi Lahat na maintindihan. na yung Lahat kulay nandun na. So, dapat din iniiwas. At mainam talaga na yung damit nila plain. Kung pwede nga, black. Kasi bakit? At least para iwas sa fitna. Tama. Although sabihin natin na, wala naman magkagusto sa akin. Kasi hindi naman ako maganda. Ay, lagay natin hindi ka maganda. Pero mas mainam pa rin na iwas tayo sa mga bagay na hindi natin naaasahan ng mga fitna. So, ganun sa kalalakihan, ganun sa kababaihan, at least nandun yung essence ng pagkatakot natin kay Allah Ta'ala sa araw ng Eid para makuha natin ang yung ajar na ninais natin kay Allah, nais natin makamit mula kay Allah Subhanahu Tabarak wa Ta'ala. So, Ustaz, may mga nalilinig ako pag-araw ng ito. Halimbawa, pumunta ko doon sa lugar na kung saan tayo magsasala. Tama. Daraan ako dito, sabi, mas mainam daw, pagbalik ko, hindi na ako dadaan doon. Ito, kabilang sa mga sunna ba, Ustaz, or mas mainam? So yung, syempre ito ay naririnig natin at baka ikinasanayan natin, tama? Na yung kapag daw dumaan ka sa lugar na papunta sa musalla, doon sa lugar na pagsalahan ng Eid, dapat daw hindi ka babalik doon sa lugar na dinaanan mo nung pupunta ka. Dapat ibang daanan daw. Ito yung itong pamantayan na yan at itong sinasabi natin, ito ay sa hadith yan ng Rasul sallallahu. Actually, ito ay binanggit ng Bukhari rahimahullah. Dito an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu maqala, sabi niya, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Jabir, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw, idza kana yawmu Eid, kapag daw sa araw ng Eid, khalafa at-tariq, iba dinadaanan niya. Kabilang sa mga gawain ni Propeta Muhammad. Kabilang sa gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero may mga hikmah, hindi natin alam. Pero kabilang daw sa hikmah, sa dahilan, bakit daw ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw doon? Ano yun? Kabilang daw sa hikmah, of course hindi natin alam, pero may mga nagsasabi ng mga scholar natin na ano daw yun? Ay liyashhad lahu tariqan indallahi yawmal qiyamah. Para daw yung daanan na yun na dinaanan niya, mag-witness sa kanya sa kabilang buhay na itong tao na to, ya Allah, gumawa ng kabutihan, galing siya sa Eid at talagang tinaas niya yung Islam, nagtatakbir siya kasi nagtatakbir ka eh. So bawat takbir mo, yung mga daanan na yun, sasaksiyan sa'yo sa kabilang buhay. At siguro, ito yung tinutukoy ni Allah Ta'ala. Yawma idin tuhaddithul ardu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Diba? Sa yawmul qiyamah, sasaksi ang lupa, yung dunya, na lahat ng mga ginawa mo ng kabutihan sasaksiyan sa kabilang buhay. So siguro kabilang yun sa hikmah raw. Ikalawa, kabilang sa hikmah, kung bakit daw si Propeta Muhammad ginagawa niya yun, ay izhar sya'airil Islam. Ay nilalantad niya kasi yung sya'airil Islam, yung mga ibada sa Islam. Dahil kabilang sa ibada yung pagtakbir, so kung magtakbir ka dito, nung dumaan ka dito, dapat sa iba ka naman dumaan, ipakita mo na ito yung reliyon ng Islam. Ng pagtakbir, ng pagpuri kay Allah Ta'ala. Kahit tayo naglalakad sa papunta saan, mamatay tayo, walang magtatakbir tayo. Magtatakbir tayo kasi bakit? Pinapakita dito yung kagandahan ng reliyon ng Islam at nilalantad natin yung ibada, yung sya'airul Islam. Kabilang yan. At kabilang din dito ay izharu zikrillah. Ay nilalantad natin o pinapakita natin ay ang pagdakila kay Allah Ta'ala dahil nga sa aya, di ba? Walitukabbirullah, dakilain niyo si Allah Ta'ala, purihin niyo si Allah Ta'ala. Kabilang yan sa tinutukoy ng Islam, ng aya ng Allah Ta'ala. So yun ang kabilang sa hikmah na sinasabi ng mga ulama. At sumunod dito, sinasabi daw nila, kabilang din sa hikmah ay liyuqdiya hawaijan nas. Ay, ano yun? Para daw maging dahilan ito o paraan na makita ka ng isang tao halimbawa ng kailangan ng tulong, at least hindi mo nakita sa kabilang daanan, baka nakita mo sa kabila. Di ba? So mag-intention ka, magsadaka ka, baka may ibigay mo sa kanya. Di ba? So kabilang yun daw sa hikmah. At sumunod dito, istifta'u at ta'lim. Ay itinuturo daw natin sa mga tao kung ano yung tamang pamamaraan ng pagtakbir din. At yung tamang pamamaraan ng sunnah. Kasi bakit? Kung baga ikinakalat mo yung takbir, magtakbir ka dito, tapos dito bubuhayin mo rin yung takbir sa mga tao. Kaya ibang daanan yung dinadaanan natin. Kabilang yun sa
hikma na binabanggit ng mga ulama. Tapos ang pinakahuli, kabilang daw sa hikma ay liyazura al-aqarib yasil al-rahim, para daw mabisita natin yung ating mga kamag-anak o pamilya sa ibang daanan. Hindi ba kapag nagsasala ka? Minsan mapansin mo na pag dumaan ka dito, tapos sa isip mo na daan ako sa ibang daanan kasi baka may makilala ako doon. Kamag-anak mo, kaibigan mo. So kabilang din daw yun sa hikmah kung bakit ganun yung sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaganda ng reliyon ng Islam. So lahat yun sa ito kabilang sa mga hikmah na kung bakit kung saan si Propeta Muhammad punta sa kanyang lugar na kung saan pinagsasalahan at babalik din siya sa ibang daanan. Oo, babalik sa dadaan siya sa ibang daanan. Dadaan siya sa So ibang yan daanan. ay kabilang sa mga adab na dapat natin malaman sa Eid al-Fitr insyaallah ta'ala. Tapos na, tapos na. So, malinaw siya, alhamdulillah. So, jazakallahu khairan. Nandito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasyhadu an la ilaha illallah wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.